Sa loob ng isang bus, isang grupo ng mga thugs ang makikitang hinaharas ang isang dalaga, ngunit walang may lakas ng loob na makialam. Ilang sandali pa, sumakay sa bus ang isang lalaking nakasuot ng sunglass, kasunod ang isang buntis. Baby, come on! Inalok niya sa kanya ang kanyang upuan, ngunit isa sa mga tulisan ang bastos na umupo dito. Excuse me. He's taken. Kahit na halatang galit, nanatiling kalmado ang lalaki at tahimik na iniabot ang kanyang salamin sa babae. Mabilis niyang itinumba ang mga lalaki. Dinisarmahan sila at itinapon ang isa sa kanila sa may bintana. Ang kanyang pangalan ay Ray Quick, isang dating sundalo na nagsilbi bilang isang explosive expert para sa CIA. I believe there's a vacancy. Ngayon, naninirahan na lang siya ng mag-isa at nagtatrabaho bilang isang freelancer. Ang kanyang kasalukuyang buhay ay nagmula sa isang malubhang aksidente maraming taon na ang nakalilipas. Noong 1984, si Ray Quick, na may ranggong kapitan, ay itinalaga kasama si Colonel Trent upang magsagawa ng isang mapanganib na misyon sa South America. Ang kanilang target ay isang makapangyarihang drug lord, at ang operasyon ay nangangailangan ng katumpakan. Si Ray, na maingat at metikuloso, ay maingat na inilagay ang mga pampasabog sa ilalim ng tulay. Samantala, si Trent, na naiinip at walang ingat, ay sinet up ang timer at naghanda na sa pag-detonate ng bomba. Nagsimula ang countdown at sa pagpasok ng target sa kill zone, itinaas ni Ray ang kanyang binocular at hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Sa loob ng sasakyan, isang inosenteng batang babae ang nakaupo sa tabi ng drug lord. Sa pagkabigla, agad na tumawag si Ray para i-abort ang misyon, ngunit tumanggi si Trent. Nang may malamig na pag-uugali, inuna niya ang pagkumpleto sa misyon at hindi pinansin ang katotohanang may isang bata sa sasakyan. Sumugod si Ray patungo sa tulay at sinubukang i-defuse ang mga pampasabog, ngunit mabilis na natapos ang 60 segundong countdown. Nang gagawin na ni Ray ang huling hakbang, isang napakalaking pagsabog ang nangyari sa tulay. Sa maikling sandali bago ito nangyari, nagkatitigan sila ng batang babae sa sasakyan. Isang dambuhalang bola ng apoy ang sumabog, at nilamon ang lahat ng nasa daan nito. Si Ray, na walang kapangyarihang pigilan ng trahedya, ay lumusong sa ilog sa tamang oras upang mabuhay. Pagkatapos nito, umakyat si Ray sa tabing ilog at sinalubong siya ni Trent, na hindi nag-aatubiling tinutukan siya ng baril. You deserve better. You're gonna kill me too, Colonel. Sa nangyari, ang dalawang lalaki ay nakilahok sa isang malupit na laban. Nang tumalikod na si Trent para maglakad palayo, bumangon si Ray at naglunsad ng counter-attack, bago nagpakawala ng malalakas na suntok. Kalaunan, inireport ni Ray si Trent sa mga CIA superior at inakusahan siya ng pagpatay. Naging mabilis ang mga consequence, kung saan si Trent ay tinanggal mula sa CIA, habang si Ray naman, na dismayado at nilamon ng konsensya, ay mabilis na nagbitiw sa serbisyo. You're finished in the agency. Makalipas ang 10 taon noong 1994, ang dalawang lalaki ay tumahak sa magkaibang landas. Nagtatrabaho na ngayon si Ray bilang isang freelance explosive expert, isang hitman na gumagamit lamang ng mga bomba, at naninirahan off-grid sa isang abandonadong waterfront house. Hindi niya pinapayagan ang mga kliyente na direktang makipag-ugnayan sa kanya. Samantala, si Trent, na ngayon ay tinanggalan na ng kanyang military status, ay bumuo ng isang bagong buhay sa Miami. Isang ordinaryong gabi, ang matagal nang natutulog na killer instinct ni Ray ay hindi inaasahang napukaw nang tumawag sa kanya ang isang babae, na nagsabing gusto niyang pumatay siya ng 3 lalaki at humingi ng tulong sa kanya. Agad na tumanggi si Ray, at hinimok siya na lumapit sa pulis sa halip na gumamit ng karahasan, ngunit iginiit ng babae na walang silbi ang batas dahil nabayaran na ang lahat ng mga hukom. Alam niyang may kakayahan si Ray na magsagawa ng mga tiyak na pagsabog nang hindi nasasaktan ang mga inosente, at may usap-usapan na siya ang pinakamahusay. Gayunpaman, maingat na tinanggihan ni Ray ang trabaho at nilinaw na hindi siya nakikipagkita sa mga kliyente. Habang papauwi, isang pusa ang tahimik na sumunod kay Ray. Pagdating ng bus, binuhat ni Ray ang pusa at dinala ito pauwi. Kinabukasan, dala ng kuryosidad, ginamit ni Ray ang contact information ng babae upang magsagawa ng reverse trace. Sinundan niya siya sa sementeryo at natuklasan ng isang malatrahedyang kwento.
Anak siya ng isang mag-asawa na pinatay ni Thomas Leon at ng kanyang 2 kasama noong bata pa siya. Itinago siya ng kanyang ama sa isang aparador upang protektahan siya, ngunit sa pamamagitan ng siwang ng pinto, nasaksihan niya ang buong pagpatay. Noong gabing yun, itinala ni May sa kanyang alaala ang mukha ng 3 killer, isang nakakatakot na imahe na hinding-hindi niya makakalimutan. Ang buhay ni May ay nababalot ng pagkauhaw sa paghihiganti, at determinado siyang kumilos kahit na mag-isa lang siya. Bagamat nararamdaman ni Ray na si May ay unstable at reckless, na-realize niya na determinado siyang tapusin ito, may tulong man siya o wala. Sa huli, pumayag na si Ray na kunin ang trabaho, at ito ay ang dispatsahin ang 3 mamamatay tao. Sinabi sa kanya ni May na meron siyang ibang identity na ginagamit, at ito ay si Adrian Hastings. Samantala, sa isang party na pinangungunahan ng pamilya Leon, makikitang nandoon din si Trent. Dito nabunyag na siya ang head ng security ng isang makapangyarihang Cuban-American mobster na nagngangalang Joe Leon. Kabilang sa mga bisita ay si Thomas, ang pinagkakatiwalaang anak ni Joe, at ang lalaking responsable sa pagpatay sa ama ni May ilang taon na ang nakakalipas. Ngunit kahit may bago ng pagkakakilanlan at hanap buhay, hindi pa rin nawawala ang obsesyon ni Trent na maghiganti. Sa nakalipas na 8 taon, tahimik siyang naghihintay sa Miami, kumbinsido na kalaunan ay babalik si Ray sa lungsod kung saan siya ipinanganak. Sa ilalim ng alias na Adrian Hastings, matagumpay na nakapasok si May sa inner circle ni Thomas Leon. Ginamit niya ang kanyang kapansin-pansing kagandahan para mabilis na makuha ang atensyon ni Thomas. Si Thomas, na mayabang at marahas, ay mabilis na nahulog sa kanya. Is there something you want? What I want, I take. Nilapitan niya si May, nakipag-usap sa kanya, at inanyayahan siyang sumayaw. Nagkunwari si May na sinusuklian ang pagmamahal, umaasang mas mapapalapit siya sa kanyang paghihiganti. Mula sa malayo, tahimik na pinagmamasdan ni Trent ang lahat ng nangyayari. Kalaunan sa kanyang tahanan, si Ray, na hawak pa rin ang pusa, ay nag-iisip kung tatanggapin ang trabaho. Bagaman maingat, naiintriga siya sa boses ng babae, na may halong kalungkutan at pagnanasa. Should I do a timer? Kinabukasan, muling nakipagkita si May kay Thomas sa isang bar, kung saan bahagya niya itong hinalikan, at iminungkahi na magti-TikTok sila mamayang gabi. Sa sandaling yun, dumating ang isa sa mga tauhan ni Thomas at sinenyasan si Thomas na may dapat silang asikasuhin. Nakilala ni May ang lalaki bilang isa sa mga killer sa kanyang nakaraan. Habang papalabas ng bar, napuno ng galit ang kanyang mga mata. Sa labas, tahimik na pinagmasdan ni Ray si May mula sa malapit na pavilion. Ilang sandali pa, sinundan siya ni Thomas. You don't walk away from me. Nagkunwari si May na nakikinig, at sinundan si Thomas sa kanyang sasakyan. Nang gabing yun, dumalo si May sa isa pang event kasama si Thomas, kung saan hinaplos siya nito at hinalikan siya. It's the man who shot my father, and he's kissing me and oh God. Habang labis siyang hinahangaan ni Thomas, si May naman ay labis na nasusuklam sa kanya dahil isa siya sa mga pumatay sa kanyang mga magulang. You don't have to do it. It's the only way I can get close enough to kill him. Sa kabila nito, nagkukunwari pa rin siya na ini-enjoy niya ang kanyang pagmamahal upang maisulong ang kanyang plano ng paghihiganti. Samantala, patuloy siyang pinagmamasdan ni Ray mula sa malayo na may lumalaking emosyon para sa kanya. Hindi na niya nakayanan ang realisasyong ito nang ipahiya ni Thomas si May sa publiko, kung saan itinaas niya ang kanyang palda sa nakakahiyang paraan upang ipakita ang kanyang pagiging dominante. Pinagmasdan ito ni Ray na merong nagbabagang galit. Nang makauwi sa bahay, si May ay diring-diri sa mga paghawak sa kanya ni Thomas, kaya itinapon niya ang suot niyang damit noong gabing yun. Nag-collapse siya ng may labis na emosyon, gumala sa kanyang apartment sa kanyang underwear, nanginginig sa stress at kahihiyan. Sa sobrang galit, tinawagan siya ni Ray at nagbigay ng huling babala na lumayo na sa pamilya Leon. Hindi na niya kailangang lumapit pa sa mga Leon, at kung ito ay isang bitag, tatapusin niya siya. Napaluha si May, ngunit ito ay luha ng kagalakan. Tutulungan na siya ni Ray na makapaghiganti at sinimulan niya ang kanyang misyon ng walang awa. Ang una niyang target ay si Charlie, isa sa mga orihinal na killer, na ngayon ay isa ng executive ng Leon Syndicate. Tuwing Lunes, bumibisita si Charlie sa kanyang opisina para tingnan ang mga datos ng negosyo. Sa isang Lunes, pumasok si Ray sa gusali, ikinabit ang isang explosive device sa pintuan ng opisina, at naghintay. Nang buksan ni Charlie ang pinto,
Sumabog ang bomba, na kaagad niya namang ikinamatay. Kinabukasan, si Trent, na ngayon ay head na ng security para sa Leon Syndicate, ay tinawag sa pinangyarihan. Sa pagsusuri sa resulta ng pagsabog, agad niyang nakilala ang signature ni Ray. The item that was used to set it off was impacted inside the C4, so the arming device was vaporized. Brilliant planning, totally professional. Gotta be a specialist. Hiningi niya ang buong kontrol sa kaso mula kay Joe Leon, at sumang-ayon naman ito, ngunit iginiit niyang hindi dapat masangkot ang kanyang anak na si Thomas dito. Samantala, bumalik si Ray sa kanyang tahanan, kung saan pinakain niya ang pusa at nagsimulang mag-ehersisyo. Ang pagkamatay ni Charlie ay nagpadala ng shockwave sa buong organisasyon. Tuwang-tuwa si May, at tinawagan si Ray para pasalamatan siya. You got the first one. Thank you. Sa kabila nito, tumanggi pa rin si Ray na makipagkita dahil nararamdaman niya na merong mali. Nag-alok si May na tutulong sa pag-akit sa mga natitirang killer, ngunit gusto lang ni Ray na layuan niya sila. Sa kabilang banda, sinuhulan ni Joe ang hepe ng pulisya upang payagan si Trent na sumali sa investigasyon, sa ilalim ng pagkukunwari ng pagtulong sa pulisya na lutasin ang pambobomba. Sumali si Trent sa bomb squad ng lungsod, at mabilis na naghinala na isa sa mga panauhin sa party noong araw na yon ang suspect. Dahil sa kawalan ng tiwala at pag-aatubili ng koponan na makipagtulungan sa kanya, This doesn't feel like full cooperation to me. But I don't take orders from any ex-anything. Alright, Ace? gumawa si Trent ng isang dramatikong unang impresyon sa bomb squad. Nag-assemble siya ng isang live na bomba sa isang mesa gamit ang mga random parts at dinetonate ito. Nang nabigo silang i-defuse ito, dinefuse ito ni Trent sa huling segundo, na naging dahilan para makuha niya ang paggalang ng kanyang mga kasamahan sa koponan at pinatibay ang kanyang tungkulin sa investigasyon. Samantala, dinala ni Thomas si May sa kanyang villa, kung saan ipinagpatuloy niya ang paglasa sa kanya. Nagkunwari si May na gusto ito, pero sa loob-loob niya, nandidiri siya. Matapos ang malupit na pagkamatay ni Charlie, ang buong organisasyon ni Joe Leon ay naging alerto, at maingat na sinisiyasat ang bawat detalye sa kanilang paligid. Ang isa sa tatlong lalaking pumatay sa mga magulang ni May ay naging paranoid, at lumilingon sa bawat sulok. Bago sumakay sa sasakyan, tiningnan niya ang undercarriage ng kanyang sasakyan, sa takot na baka may explosive trap dito. Gaya ng kanyang hinala, may natuklasan siyang pampasabog at mabilis itong dinefuse. Pagkatapos ay inutusan niya ang parking boy na paandarin muna ang sasakyan upang matiyak na ligtas ito. Gayunpaman, habang papaalis ng gusali, hindi niya sinasadyang na-trigger ang isang nakatagong explosive, na nagdulot ng isang malakas na pagsabog, na naglunsad sa kanyang katawan sa halos 15 talampakan sa hangin. Sa pagkamatay ng dalawang lalaki, hindi mapigilan ni Trent na magalit. He hasn't lost his sense of humor. Kinabukasan, pumasok siya sa villa ni Thomas, sinampal si May, at inutos na tulungan niya itong akitin si Ray palabas. Dito na nabunyag na palihim na nakikipagtulungan si May kay Trent. Kapalit ng proteksyon at tulong sa paglapit kay Thomas, gumawa si May ng lihim na deal kay Trent. Tutulungan niya siyang makaganti, at bilang kapalit, tutulungan niya itong mahanap si Ray. Gayunpaman, dahil patuloy na tumatanggi si Ray na makipagkita sa kanya, nahihirapan si May na akitin siya. Nagbanta si Trent na kung hindi aayusin ni May ang isang meeting kay Ray bago mapatay ang ikatlong target, papahirapan niya siya. You get your 3 corpses, I get Ray quick. That was the bargain. Sa sandaling yun, bumalik si Thomas, at ang dalawa ay nagkatinginan ng may pagdududa sa isa't isa. Kung hindi lang pinapahalagahan ni Joe si Trent, napatay na sana siya ni Thomas noon pa. Lingid sa kaalaman nila, inihanda na ni Ray ang ikatlong nakamamatay na bitag. Oo, ang ikatlong taong sangkot sa pagpatay sa mga magulang ni May 28 taon na ang nakalilipas ay walang iba kundi si Thomas. Matapos pag-aralan ng kanyang mga araw-araw na gawain, pumasok si Ray sa hotel at pinalitan ng tsaa gamit ang isang bomba, bago trigger ang detonator. Gayunpaman, nang malapit nang mangyari ang pagsabog, nakita ni Ray si May na naglakad papunta sa silid. Nang nagsimula ng sumabog ang bomba, kinakabahang tumakbo si Ray patungo sa kanya, ngunit ang lugar ay masyadong puno ng mga miyembro ng sindikato, at wala siyang ibang choice kundi umalis ng tahimik sa lugar. Kinagabihan, habang bumubuhos ang ulan, tinawagan ni Ray si May sa isang phone booth, umaasang buhay pa siya, ngunit wala siyang nakuhang sagot. Samantala, dumalo si Trent sa libing ni Thomas kung saan umiiyak si Joe sa tabi ng kabaong ng kanyang anak.
Inutos ni Joe na managot si Trent sa pagkamatay ng kanyang anak, at sinisi siya sa hindi pagprotekta kay Thomas. Inutusan ni Joe si Trent na hanapin ang explosive expert at hulihin siya bago ilibing si Thomas. Find this explosive expert. Bring him to me alive. Si Ray, na naniniwalang patay na si May, ay nagdalamhati sa katahimikan. Nang gabing yun, pumasok si Ray sa apartment ni May at kinuha ang kanyang kwintas bago umalis. Kinabukasan, si Trent, na narealize na nawala ang kasabwat niyang si May, ay gumawa ng isang plano. Hindi siya papayag na ginamit lang siya ng babae, kaya nagpa siya siyang magsagawa ng libing sa ngalan ni May at ipakalat ang balita sa pahayagan, sa paniniwalang darating si Ray. Pagbalik ni Ray sa kanyang tinutuluyan, napansin niya ang mga bagong mensahe mula kay Adrian, isang code na ginagamit nila sa pakikipag-usap. Naghinala siyang may mali, ngunit tumugon pa rin siya sa isa sa mga mensahe. Humantong ito sa kanya sa isang bitag na sinet ni Trent at ng bomb squad. Mabilis namang sinubukan ni Ray ang sitwasyon at narealize na si Trent ang nasa likod ng lahat. Put him on the line! Sa kanilang pag-uusap, sinimulan nilang insultuhin ang isa't isa sa telepono. Si Trent, na galit sa mga pang-iinsulto ni Ray, ay tinawag siyang walang pusong mamamatay tao at isang CIA outcast. Lalong lumakas ang kanyang galit, at ang kanyang lumang sugat at pagkahumaling kay Ray ay muling lumabas. Gayunpaman, hindi interesado si Ray na makipagtalo pa at ibinaba ang tawag, na iniwan si Trent na galit. What are you looking at? Si Ray, na puno ng magkasalungat na emosyon, ay hindi alam kung ano ang sunod niyang gagawin, at inamin din niya na nagkagusto na siya sa babaeng si May. Sa makatuwid, upang bigyan siya ng huling paalam, pumunta si Ray sa libing, ngunit hindi nagtagal ay napagtanto din niya na ang tao sa kabaong ay hindi si May. Habang pinoproseso pa ni Ray ang lahat, pumasok si May sa simbahan. Si Ray, na nababalot sa matinding emosyon, ay agad na sinuri ang babae para sa mga armas. Nang makumpirmang wala siyang armas, sumugod sila sa isang hotel at nagpalakpakan. Kasabay nito, si Trent at ang kanyang mga tauhan ay dumating sa libing. Pumasok si Trent sa simbahan, tinutukan ng baril ang pari at inutos na buksan ang kabaong, para lang malaman na buhay pa si May. Samantala sa hotel, nalaman ni Ray na ginawa ni May ang lahat ng ito para ilayo ang kanyang sarili sa mga tauhan ni Thomas. Kinabukasan, ginamit ni Trent ang kanyang impluensya sa parehong criminal underworld at sa puwersa ng pulisya upang matrack silang dalawa. Sa huli, nakahanap siya ng clue sa hotel na tinutuluyan ng dalawa at nagmamadaling pumunta doon. Samantala, pagkatapos maligo, nalaman ni Ray na nawawala si May. Si May, matapos maligo, ay nag-iwan ng mensahe na nagsasabing siya ay isang babae na hindi niya mapagkakatiwalaan. Nang malapit na siyang makihalubilo sa karamihan, dumating si Trent at ang kanyang mga tauhan. Dahil wala na siyang paraan para makatakas, nagpanggap si May na ginawa niya ito ayon sa plano nila ni Trent. Hindi dito naniniwala si Trent at inutusan ang kanyang mga tauhan na kunin si May, bago nagmamadaling sumugod para hulihin si Ray. Kapag patay na si Ray, nakatitiyak si May na ididispatcha na din siya ni Trent para protektahan ang sindikato. Dahil dito, nagpanggap si May na kailangan niyang mag-jingle, mabilis na kinuha ang telepono ng ibang tao at kinontak si Ray, na hinimok siyang tumakas na kaagad. Sa sobrang galit, ibinaba ni Ray ang tawag at nagmamadaling nag-assemble ng bitag gamit ang anumang materyales na mahanap niya. Makalipas ang ilang sandali, pumasok na si Trent at ang kanyang mga tauhan. Bagamat maingat silang pumikilos upang maiwasan ang pag-trigger ng anumang mga pampasabog, na-caught off guard ang mga assassin sa komplikadong mekanismo na sinet up ni Ray. Ang isa sa mga assassin ay hindi sinasadyang na-trigger ang isang bomba na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Ilang sandali pa, nahati ang bubong ng buong palapag, yumanig ng malakas ang sahig, bago ito bumagsak sa dagat. Sa gitna ng kaguluhan, tumakas si Ray sa kusina, isinara ang main power, at nakipagsagupaan sa ilan sa mga tauhan ni Trent. Gamit ang kanyang kasanayan sa pakikipaglaban, madaling napabagsak ni Ray ang kanyang mga kalaban. Sa sobrang galit, inutos ni Trent na isara ang buong hotel para mahuli siya. Ngunit si Ray, na isang explosive expert at dating special operative, ay mabilis na nakalusot at nakatakas ng walang problema. Nang mawala muli si Ray, si Trent, na natatakot sa galit ni Joe, ay nagpas siyang ibigay si May sa kanya. Sa panahon ng meeting, nagpanggap si May na nakikipag-cooperate at binanggit ang mga pangalan ng kanyang mga magulang, na nag-trigger sa isang lumang alaala,
ang mag-asawang pinatay 28 taon na ang nakakaraan sa ilalim ng utos ni Joe. Nang ma-realize na ang mga magulang ni May ay ang mismong mga taong pinatay niya noon, nagalit si Joe at inutos sa kanya na ipaliwanag kung bakit niya pinatay ang kanyang anak. Nang malapit ng patayin ni Joe si May, pumagitna si Trent at kinumbinsi siya na mahalaga pa rin ang babae dahil makakatulong siya sa paghuli kay Ray. Pumayag naman si Joe, at agad na inutusan ni Trent si May na tawagan si Ray at akitin siya na makipagkita. Nang walang ibang choice, napilitan si May na tawagan si Ray upang iligtas ang kanyang buhay. Bagamat maingat siya, nagawa niyang kumbinsihin si Ray na importante ang kanilang pagkikita. Habang nakikinig si Trent sa tawag, pumayag si Ray na makipagkita sa Riverside Restaurant. Gayunpaman, sa pamamagitan ng nakakode na wika, lihim siyang binalaan ni May na ito ay isang bitag at hinimok siya na maghanda. Habang walang kamalay-malay sa mga plano ni Ray, nagtalaga si Trent ng isang armadong koponan sa pantalan, at mahigpit na binantayan ang lahat ng pwede nilang takasan. Gayunpaman, inasahan na ni Ray ang pananambang at nag-set up ng isang chain ng mga pampasabog. Nang malapit nang sumugod ang koponan ni Trent, isang napakalaking pagsabog ang bumalot sa buong lugar. Sa kaguluhan, nakatakas sina Ray at May sakay ng isang bangka at bumalik sa kanyang safe house. Pagkatapos nito, sinuri ni Trent ang recording ng tawag ni Ray, at pinag-aralan ang mga ingay sa background at mga ruta ng trapiko upang matukoy ang hideout ni Ray. Kinaumagahan, dumating si Trent at isang buong puwersa ng pulisya sa lokasyon. Samantala, si Ray, na masaya at mukhang naka-score na naman, ay pinanood si May habang mahinahon niyang iminumungkahi na kailangan na niyang umalis dahil ang kanyang tunay na kaaway, si Joe, ay buhay pa. Si Joe Leon ang nagutos na patayin ang mga magulang ni May, at determinado siyang maghiganti para makapagpahinga sila sa kapayapaan. Gusto man ni Ray na pakawalan niya ang nakaraan, desidido pa rin si May na umalis. Habang nagtatalo sila, umalingaw-ngaw ang mga sirena ng mga pulis at mabilis na napalibutan ang lugar. Nang walang sinasayang na oras, pumasok na si Trent at ang mga pulis. Dahil dito, inactivate ni Ray ang self-destruct system, na nagdulot ng kaguluhan sa mga tumutugis na puwersa at nagdulot ng mga casualty sa mga tauhan ni Trent. Habang naghahanda na sina Ray at May na tumakas sa isang lihim na daanan, si Trent, na na-anticipate ang bawat galaw nila, ay nag-detonate ng pampasabog na nagpaguho sa mga pader, na humarang sa kanilang daanan. Ibinunyag ni Trent na ang kahan ng sigarilyo ni May ay naglalaman ng bomba na siya mismo ang gumawa. Nang buksan ito ni Ray, natuklasan niya ang isang nakamamatay na aparato sa loob, isang mercury bomb na sensitibo sa anumang paggalaw o pagbabago sa kapaligiran. Bye. Sa sandaling yun, selyado na ang kanilang kapalaran. Nang wala ng ibang paraan, galit na inakusahan ni Trent si Ray na isang mahina dahil sa palagi niyang pagprotekta sa iba. Ngunit sa isang sandali ng kawalang ingat, nahulog siya sa bitag ni Ray at namatay sa pagsabog. Sa natitirang 30 segundo bago sumabog ang buong bomba, mabilis na inalis ni Ray ang bomba kay May. Itinapon ni Ray ang bomba at hinawakan si May, bago nagmamadaling tumakbo papunta sa exit. Ang pagsabog ay nangyari sa likuran nila, na halos kumitil na sa kanilang buhay. Matapos ang kaguluhan, matagumpay silang nakatakas. Sa huling eksena, nagpadala si Ray kay Joe ng kwintas na nilagyan niya ng mga pampasabog sa pamamagitan ng isang sulat. Nang sumabog ito, napatay na si Joe Leon. Habang nanonood mula sa kalapit na sasakyan, narinig ni May ang pagsabog at alam niyang tapos na ang kanyang misyon. Ito ang simula ng bagong kabanata ng kanilang buhay, malaya mula sa trauma at karahasan ng kanilang nakaraan, at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ang like button kung nagustuhan mo ang pelikula at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.